Pagod sa Kristo, magbibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo na ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyan ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkatapos po ng Sermon on the Mount na ebanghelyong ating napakinggan nung nakaraang araw, si Jesus ay nagbigay ng anim na batayan ng pagiging buhay Kristiyano na sa isang banda tinatawag na antithesis. Bakit antithesis? Dahil mayroong thesis, antithesis. Ito ang sinasabi, pero ito naman ang sinasabi ni Jesus na contrast o opposite doon sa sinasabi. Saan galing yung sinabi? Lagi kasing nating narinig nitong nakaraang araw ng mga ebanghelyo, narinig na ninyong sinabi. Saan sinabi? Doon po sa lumang tipan. Ito na yung narinig nila sa lumang tipan. Ito ang sinasabi. Pero nang si Jesus ay nagsalita, ito naman ang kaniyang sinasabi. So thesis, tawag doon statement, and then another statement na opposite doon sa unang statement. Kaya ang tawag natin doon sa sinasabi ni Jesus ay ang 6 antithesis. So kapag inyong titingnan, thesis plus antithesis equals synthesis. Diba? Ipinapasok ni Jesus, iniiba, binabago, nilalagyan ng bagong kahulugan ang lumang bagay na narinig sa bagong narinig nila para maging bago sa kanilang pamumuhay. Ito ang batayan ni Jesus. Ang hindi mamuhay sa lumang kaisipan, bagkus mabago ayon sa kaniyang batayan. Narinig na natin ito sa libro ng Leviticus.
Narinig na natin ito sa libro ng Deuteronomy. Narinig na natin ito sa lumang tipan na ibigin mo ang iyong kaaway. Pero ano ang sabi ni Jesus? Mayroong extension. Hindi sapat na iibigin mo lang ang sarili mo o hindi kailangang ibigin mo rin ang kaaway mo at napupuot sa'yo. Yun po yung dagdag. Yun po yung synthesis. Dahil mawawalan nga ng halaga ang salitang pag-ibig kung mamimili ka lang ng kaya mong ibigin. Mas totoo palang pag-ibig kung iibig ka sa kaaway mo at napupuot sa'yo. Mahirap gawin, pero ito po yung tinatawag na radical love. Kaya tinawag na radical love, radix. Ibig sabihin ng salitang radix, root, ugat. Bababa ka, titingnan mo, lalaliman mo ang pag-unawa sa salitang pag-ibig. Dahil kung hindi ka pupunta at tutungo sa ugat ng pag-ibig, hindi natin matututunan kailanman ang katuruan ng Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Malayo ba? Hindi po. Madali nating mauunawaan ang radical love dahil si Jesus ang halimbawa ng kabanalan at si Jesus ang halimbawa ng pag-ibig na iyan. Sa kaniyang pagkapako sa krus at pagkamatay, ipinakita ni Jesus ang radical love at pagmamahal kahit na ang mga taong umuusig sa kaniya. Normal po ang galit. Normal na ikaw ay mapuot. Ang hindi normal ay ang mamuhay ka simula nang ika'y nagalit hanggang ngayon. Yun po ang hindi normal. May isang taong nagtanong, isang bata ang nagtanong sa kaniyang tatay, "Tatay, ano po ba ang galit? What is anger?" Sumagot yung ama, "Ang anger ay ang punishment na ibinibigay ng tao sa kaniyang sarili dahil lamang sa pagkakamali ng iba." Ibig sabihin po, kung may nararamdaman kayong galit ngayon, kayo lamang ang nagpaparusa sa sarili ninyo. Dahil yung taong nagbigay sa iyo ng galit, hindi ka na iniintindi. Yung taong naging cause ng galit mo ngayon, hindi ka na iniisip. Ikaw na lamang ang nag-iisip dahil ikaw ay nagagalit. Kaya imbes na maramdaman mo ang galit, ipagdarasal natin ang mga taong nakasakit sa atin upang mapawi at unti-unting mawala ang pagkagalit na yan. Dahil mas delikado ang epekto ng galit kesa sa epekto ng pag-ibig. Tingnan ninyo po, pag galit kayo, alam mo ba na kapag nagagalit, sabi ng mga doktor, may 4 na epekto sa tao. Anong una? High blood. Mag-isa ka na lang, naha-high blood ka pa kasi iniisip mo nagagalit ka. Ikalawang epekto, nagkakaroon ka daw po ng insomnia kasi hindi ka makatulog dahil sa galit na iniisip mo. Pangatlo, nagkakaroon daw po ng stomach problem ang taong nagagalit. Lalo-lalo na yung panglima, nagkakaroon po ng sakit sa puso. Huwag niyong ipakitang kayo'y nagagalit.
Kasi may mga taong salbahe. Habang nakikita kang nagagalit, gagalitin ka para mamatay ka sa galit. Pero baliktarin natin bilang Kristiyano. Kapag ika'y ginagalit, ngitian mo, patawarin mo, at ipagdasal mo. Babaliktarin natin ang sitwasyon upang yung nagagalit naman ang hindi makaunawa ng tunay na pag-ibig. Sapagkat ang taong namumuhay sa salita ni Kristo ay palaging nagmamahal anumang oras ng kaniyang buhay. Magagalitin ka ba? Daanin natin sa dasal. Magagalitin ka ba? Inom ka lang ng tubig. Magagalitin ka ba? Magsimba ka. Magagalitin ka ba? Tumingin ka sa ating Poong Jesus Nazareno. Gawin mong paraan ang Diyos. Mahalin at yakapin ang Diyos at sumama sa Diyos sa pagpapakita at pag-unawa ng radical love. Kita nyo na si Pope Francis, no? Ang kaniyang pagmamahal ay pantay-pantay. Dahil matututunan natin sa Diyos na ang tunay na pagmamahal ay pagmamahal sa lahat at walang batayan ng emosyon ng tao. Sapagkat ang pananampalatayang nakaugat sa Diyos ay kasamang paglago sa ating buhay Kristiyano. Maisabuhay, maibahagi, maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.